ng mga ikakasal sa ating parokya. Joey Asombrado Ruby, nakatira sa Pampano Street, Longos, Malabon City. Ikakasal kay Rachel Andamtayo, nakatira sa Pampano Street, Longos, Malabon City. Ikakasal sa darating na March 10, 2026. Wilson Morris de los Santos Masangkay, nakatira sa Jacinto Street, Ibaba, Malabon City. Ikakasal kay Rowena de la Luna Narag, nakatira sa Mercedes Sorosoro, Ilaya, Batangas. Ikakasal sa darating na March 18, 2026. Albert Macalino de la Peña, nakatira sa Tambakan Street, Barangay 34, Maypaho, Caloocan City. Ikakasal kay Jesserine de la Paz Cruz, nakatira sa Tambakan Street, Barangay 34, Maypaho, Caloocan City. Ikakasal sa darating na March 20, 2026. Lance Martin Cruz Cruz, nakatira sa Women's Club Street, Hulong Duhat, Malabon City. Ikakasal kay Giovanni Cabangi San Jose, nakatira sa Marikit Street, Tansan, Nabota City. Ikakasal sa darating na March 21, 2026. Anumang hadlang o tutol sa mga nasabing kasal, makipag-ugnayan lamang sa opisina ng ating parokya. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon para sa nag-alay ng misang ito bilang pasasalamat na sina Nestor Rivera and Family, Prusa Family, Makatangay Family, Rodel Couture Shop, Davao City, Caballero Family, Dr. Rita Grace Avero, Virginia Aguilera, Jerry Chanco, Antonio Castañeda, Jose Family, Karaang Family. Para sa tanging kahilingan nina, Sonia Velasco, Elizabeth de Guzman, Hera and Joylyn Copines, Rachel Joaquin Christensen, Tongko Cruz Family, Carlo and Michelle Dumlao and Family, Rowena D. Ramos, Gina Morales Reyes, Leila Chanco, Jasmine Karaang. Para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Rachel Joaquin Christensen, Mignon and Edwin Pekho, Rowena Ramos, Conching Reyes, Rowena D. Ramos, Cheryl B. Eugenio. Para sa kaluluwa ni na Holy Father Pope Francis, Reverend Father Ricardo D. Torrefiel, Jesus and Marina Lucas, Pilar Rodriguez Lucas, Victor Pali Gasa Jr., Ricky Legaspi, Efren Castañeda, Nina Gasa Robles, Irene Javier, Denisa Barbon Makiling, Leonardo R. Abeleda, Nicolson S. Abeleda, Lourdes Yupanco Sare, Angel C. Huco Sr., Lydia Galang C. Huco, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bago Jose Cruz, Basilia Bago Jose Quizon, Julieta Villaberay Cruz, Esther Javier, Mauro de la Cruz Rojas, Francisco and Lolita Lopez, Raul E. Paconayen, Josefino and Violeta Castillo, Cesario and Resurrection Escalanda, George Trinidad, Heidi Carpio Pelayo, Reynaldo and Erlinda Molina, Felipe and Rustica Molina, Estrella Molina, Joseph Silvia, Fidencio Gabrino, Rogelio and Carmencita Tamagos, Leon and Crescencia Manalaysay, Norma Carmona Mangali, Jaime D. Ulip, Leopoldo D. Abarrientos, Leonino Rossi Abarrientos, Esther and Eric Gonzalez, Danilo and Maximina Sarmiento, Danilo and Sonia Nerves, Maria Natividad Delen, Raymond Dameles, Antonio Medina, Patrocinia Medina, Lucia Timbas, Salvador Timbas Sr. and Jr., Domingo Hayona Jr., Dolores Hayona, Angela Zacarias, Herbie Zacarias, Luby Karaang, Arnold Henning, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magandang gabi po sa inyong lahat
Ikinagagalak po namin ang inyong pakikisa sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Kwaresma.
Magsitayo ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Nagtagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan
Naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na likhikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sinabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isip niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos nila kumain. Noon nila nalaman na sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panyakap sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo iyaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan, ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating,
ngunit magkaiba ang dalawang ito. Sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga sa pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay, kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ng kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang mapawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y
dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi niya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ipagbibiling niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka makisod sa bato. Sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala din siya ng dyablo sa mataas, sa napakataas na bundok. Mula rooy, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas. At iniwan siya ng dyablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid kay Kristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang simulan natin ang panahon ng Kwaresma sa isang tamang pananaw. Let us begin this season of Lent with a right and proper mindset. Alam niyo, sabi ng isang pari, no? As he explains what is Lent, no? Daming gano'n, explain 40 days, ganyan-ganyan, no? Preparation, etc., etc. No? Sabi ng paring ito, Lent is a time of training. Lent is a time of training. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagsasanay. Pagsasanay? Anong pagsasanay? Pagsasanay na mabuhay ng payak, ng simple. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon upang magsanay na mabuhay ng wala. To train, to live for nothing and with nothing. Mahalagang pananaw ito sapagkat ang mortal na kalaban natin ngayong Kwaresma na binibigyang pansin sa mga pagbasa ay walang iba kung hindi ang dyablo. And the devil, one of the ways that he works among us is through abundance. Kung titignan ninyo mga kapatid, ang taktika ng dyablo upang tuksohin tayo ay sa pamamagitan ng kasaganahan, ng kalabisan, ng sobra-sobra sa mga bagay na makamundo. Pansinin ninyo yung unang pagbasa, no? Sina Adan at Eva, they are living in abundance. Lahat ng kailangan nila nasa harapan na nila.
pagkain, seguridad, matutulugan. They are living in the comforts, security, and fullness of God's gift. Ngunit sa kabila nito, nakuha pa rin ng dyablo na isilid sa kanilang isipan na parang may kulang, parang hindi sila kumpleto, may dapat silang gawin, may dapat silang makamit upang manatili ang kasaganahan, ang kayabungan ng kanilang buhay. Hindi ba ganito rin ang karanasan natin sa buhay? Karanasan ng karamihan sa atin. Tinutokso tayo kapag may sobra-sobra tayo. Kapag nabubuhay tayo sa kasaganahan. Hindi ba marami sa atin magdadasal sa Panginoon upang may hilinging mga bagay? Makamit ang ganito, makuha ang ganyan, makapagtrabaho, makapag-ibang bansa. Pagkatapos makamit ang mga bagay na ito, anong nangyayari? Naglalaho ang paglapit at pagdasal sa Diyos. Nasa kanila na ang lahat. Karamihan sa atin, yung iba pala sa atin, nasa kanila na ang lahat. Nakaranas ng sobra-sobra. Kaya naghahangad ng higit pa. Sa sugal, nanalo na nga ng limpak-limpak. Gusto pang higitan ang kanilang panalo. Sa mga taong nalulung sa masamang bisyo, hindi sila titigil hanggat hindi nila nahihigitan ang kanilang karanasan. Hay na, gusto pa yung mas higher na ecstasy. Sa mga pamilya, may mabuting asawa, mga anak na mabuti, magalang, pero dahil nabubuhay sa kasaganahan, naghahangad pa ng higit sa pamilya. May asawa na, hahanap pa ng panibagong asawa, hahanap pa ng panibagong makakasama. Lalo't higit yung mga taong nabubuhay sa korupsyon. Di ba? Yung mga ilan sa mga nakulong, di ba? Ano yung mga una nilang isinuko sa gobyerno? Yung kanilang mga kotse. Hindi na nakontento sa isa, hindi na nakontento sa dalawa. Gusto ata magkaroon ng kotse, iba-ibang kotse, 365 days. Kaya hindi masasatisfy ang ating pagkagahaman sa mundong ito kung mabubuhay tayo sa kasaganahan. Wala namang masama. Okay? No? Baga, kung may sobra-sobra tayo, no, hindi man ibig sabihin na nagkakasala ka na. Pero, malakas ang tukso. Lalo na kapag ikaw bilang isang tao, hindi mo alam kung anong gagawin kapag ikaw ay may labis-labis at sobra-sobra sa iyong buhay. Madali kang matukso sa kasaganahan
ng buhay. Kaya nga yung dyablo, yan ang paraan ng panunukso kay Jesus. The devil reminded Jesus of who He is. What powers can He have? He has. Di ba nagugutom ka, Lord? Oh, eto, mga bato, gawin mong tinapay yan. Oh. Hindi lang ikaw mabubusog, lahat ng tao, pakainin mo. Sobra-sobra pa. Hindi ba maraming nagmamahal sa'yo, maraming anghel na nagbabantay sa'yo dahil ikaw ang anak ng Diyos? Subukan mo, tumalon ka. Patunayan mo na maraming anghel na mag-iingat at hindi ka pababayaan. Hindi ba gusto mo lahat ng tao sumunod sa'yo? Hindi ba gusto mo lahat ng tao sumamba sa Diyos? Mapapasa iyo yan kung sasamba ka sa akin. Lahat ng yan makakamit mo kung ikaw ay susunod sa akin. Yan ang panunukso ng dyablo kay Jesus. Pero mapapansin ninyo, kung mapapansin ninyo, ang unang sinabi ng ating ebanghelyo, 40 araw, 40 gabi na nag-ayuno si Jesus. At siya'y nagutom. Hinarap niya ang tukso ng kalabisan ng dyablo sa pamamagitan ng kagutuman, sa pamamagitan ng kawalan, sa pamamagitan ng kapayakan. Alam ni Jesus na bilang tao, daranas siya ng pagkagutom, ng sakit, kahit nga pag-uusig at tukso. Ngunit alam ni Jesus na ang mga bagay na ito ang magdadala sa Kanya sa tunay na kahulugan ng Kanyang buhay. Ang makapiling ang Diyos. Ang Diyos na siyang nakaalam kung ano ang tunay na makabubuti sa atin. Ang Diyos na nagsasabi na hindi natin kailangang mabuhay ng sobra-sobra, labis-labis. Dahil alam ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan. At paalala niya na kung tayo'y nabubuhay sa kalabisan, sa kasaganahan, paalala niya sa ating lahat na hindi ito pagmamay-ari natin. Ang kalabisan, ang kasaganahan na mayroon tayo ay nakalaan upang ibahagi sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaya nga itinakda ang panahong ito hindi lamang upang magsanay sa pananalangin. Panahon din ito upang magsanay sa pag-aayuno at pagkakawang gawa, paglilimos. Dahil ang isang taong nananatili sa mga bagay sa mundo ay hindi
mapapahalagahan ang mga bagay na nagmumula sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagsasanay. Iwasan ang kalabisan upang hindi mahulog sa kawalan. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon upang sanayin ang ating mga sarili na mabuhay sa kawalan at kapayakan upang ang Diyos ang maghari at maging kabuuan ng ating mga buhay. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhuko sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taas natin sa Panginoon ang ating mga panalangin bilang isang bayang kanyang tinawag, ang ating itutugon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng nasa pamahalaan na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso na magsisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad din sa mga nakasakit sa amin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng social workers at silang lahat na nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Kupkupin mo ang mga yumao naming mga mahal sa buhay sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kami nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itaas din natin ang mga kapatid natin na nangangailangan ng panalangin, ang mga hinaing ng ating pamayanan, at ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama naming mapagmahal, panatilihin mo kami sa iyong salita upang tulad niya kami rin maging tinapay ng buhay sa aming sama-samang paglalakbay pabalik sa iyo. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen.
Magsisiyo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang bagahay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Bartolome na aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tinuruan tayo ng ating kapatid na si Jesus na lumapit at manalangin sa ating Amang nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa St. Peter the Apostle, Opus Sancti Petri at RNF Audio Sound System. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system. Ang kabuang nalikom po natin mula sa second collection at pledges ay 2,416,728 pesos. Tayo po ay nag-uumpisa na ng pagbabayad at nawa ay patuloy po nating ipagdasal ang katuparan ng gawaing ito, alay natin sa ating patron, San Bartolome. Upang mapalawig at mapatibay ang ating pamimintuho sa ating patron, San Bartolome, inaanyayahan po ang lahat sa pagnonobena tuwing Martes, 5 p.m. at 5:30 p.m. banal na misa, nasusundan ng panalangin para sa mga may sakit at pagpapahid ng langis. Kwentong San Bartolome, ikaw ba ay may patotoo o pangyayari sa iyong buhay na tinulungan at ginabayan ka ng mga panalangin ng ating patrong si San Bartolome? Kung mayroon po kayong kwentong himala, maaari po kayong sumulat at ipaabot ito sa ating parish office. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa gaganaping Parish Easter Pilgrimage sa darating na April 9, 2026. At ito ay gaganapin sa Diocese of San Pablo, Laguna. Para sa may katanungan, magtungo lamang sa booth sa labas ng ating simbahan. Notice of Ordination. Nais po naming ipabatid sa lahat na si Seminarian Ray John Kenneth Abante de Pasukat, anak ni Ginoong David de Pasukat at Ginang Luz Abante, na ipinanganak noong January 21, 1998 at bininyagaan noong March 15, 1998, ni Reverend Father Monsignor Antonio Este Monteriero sa Our Lady of Perpetual Help Parish, Project 8, Quezon City, ay oordinahan sa banal na orden ng diakono sa darating na March 19, 2026. Sa ganap na ika-6 ng gabi sa St. Gabriel the Archangel Parish, Caloocan City. Ipagbigay alam lamang sa opisina ng ating parokya ang anumang hadlang o pagtutol upang ang kanyang ordinasyon ay hindi matuloy. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo, naglingkod at nagsiganap sa ating banal na misa. Mamaya po, mga bandang alas 7 ay kakaroon po tayo ng ating parish Lenten Recollection na pamumunuan, bibigyang pamumuno na ni Father Dave Concepcion. No? At nawa ay maging maayos, mabunga, matiwasay at ligtas ang inyong darating na linggo at mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpalay, pagtanggol mo lagi sa lahat ng masama ang iyong sambayanan, upang malayang makapaglingkod sa iyo at mamalaging nasa pagkukup mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mapagmahal at maaway nating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang ating misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.